Nagsisimula ang pelikula sa paglalarawan ng buhay ni Ryuzo na isang dating miyembro ng Yakuza. Sa kanyang pagtanda, nakatira si Ryuzo kasama ang kanyang anak na si Ryuhei, ang kanyang asawa, at ang kanyang anak. Mahal na mahal ni Ryuhei ang kanyang ama, at madalas niyang binibigyan ito ng pera sa kabila ng mga reklamo ng mga kapitbahay na naabala sa maingay na mga ginagawa ni Ryuzo tuwing umaga. Napalitan ang eksena ng si Ryuzo, na habang nag-iisa sa bahay ay nakatanggap ng tawag sa telepono mula sa isang lalaki na nagsasabing nawalan si Ryuhei ng 5 milyong yen mula sa kumpanya at dapat niya itong palitan kaagad o harapin ang pagpapatalsik. Nalilito at kulang sa pera, nag-ayos si Ryuzo ng pagpupulong para ibigay ang pera. Kinuha ang kanyang mga kagamitan, nagmamadali siyang lumabas upang salubungin ang lalaki sa parke. Pagdating, ang lalaki na nakasuot ng suit at salamin, ay nagpakilala bilang isang mensahero mula sa kumpanya ni Ryuhei. Pinaupo siya ni Ryuzo sa isang park bench, ngunit sa halip na magbigay ng 5 milyong yen, kumuha siya ng iba't ibang mga bagay mula sa isang itim na plastic bag, kabilang ang isang leather belt at isang antik na koleksyon ng barya. Mukhang natigilan ang lalaki sa ginawa ni Ryuzo nang lumapit at bumati kay Ryuzo ang isa pang matandang lalaki na si Masa. Si Masa ang nakababatang kasama ni Ryuzo noon sa Yakuza. Ipinaliwanag ni Ryuzo ang sitwasyon kay Masa, na mabilis na hinuhusgahan na ang lalaki ay isang manloloko at balak siyang salakayin. Si Ryuzo naman na hindi nauunawaan ang sitwasyon, ay nakonsensya sa pag-akusa sa katrabaho ni Ryuhei at planong humingi ng tawad sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang sariling daliri. Ang lalaki, na natatakot sa kanilang mga aksyon, ay tumakbo palayo. Umalis sa parke sina Ryuzo at Masa at nagpatuloy sa kanilang paglalakad, kung saan nakatagpo nila ang isa pang dating kaibigang Yakuza, si Makichi, na inaatake ng isang grupo ng mga batang lalaki. Sinubukan ni Ryuzo na iligtas si Makichi sa pamamagitan ng pananakot sa mga binata ng kanyang tato, ngunit sa halip na matakot, tinatawanan at kinukutya nila si Ryuzo. Sa kabutihang palad, si Murakami, isang batikang pulis at dating kaaway ni Ryuzo, ay nakasaksi sa kaganapan at pumagitna. Pagkatapos, kumain ng magkasama sina Ryuzo, Masa, Makichi, at Murakami sa isang restaurant. Ipinaliwanag ni Murakami, na dating umaaresto kay Ryuzo at sa iba pang miyembro ng Yakuza, na nagbago na ang panahon at hindi na natatakot ang mga nakababatang henerasyon sa Yakuza. Ibinunyag ni Murakami na ang masamang gang ay bahagi ng isang bagong grupo na tinatawag na Keion Rengo at pinayuhan si Ryuzo na huwag bumangga sa kanila. Gayunpaman, hindi pinansin ni Ryuzo ang babala ni Murakami at nagpa siya na tipunin ang mga dating miyembro ng Yakuza upang magtatag ng isang bagong organisasyon. Nagpatuloy sa pag-inom sina Ryuzo, Masa, at Makichi sa bahay ni Ryuhei, at nang umuwi si Ryuhei, laking gulat niya nang makitang muling nagkita-kita ang mga dating kaibigan ng kanyang ama. Pinagalitan niya si Ryuzo dahil sa pag-alala tungkol sa magulo na buhay ng kabataan nila. Dahil sa kahihiyan, umalis si Ryuzo sa bahay ng kanyang anak kasama si Makichi upang manatili sa apartment ni Masa. Kinabukasan, dumating ang dating miyembro ng Yakuza na inimbitahan ni Ryuzo, si Takanori, na kilala sa pagpatay sa mga kaaway gamit ang labaha, at si Hideo, na sikat sa kanyang tumpak na paghahagis ng pako, ay sumama na rin sa kanila. Lumakad si Hideo na palay dahil sa katandaan at sakit sa puso. Ang isa pang matandang lalaki, si Ichizo, isang Yakuza swordsman, ay lumapit na may dalang patpat na nagtatakip ng isang espada. Sa wakas, sumali sa grupo si Mac, isang dating Yakuza na nakadamit na parang 80s rocker na may baril. Dinala ni Ryuzo ang lahat sa isang gusaling inookupahan ng gang ng Keion Rengo. Pagdating, nakasalubong nila ang 3 miyembro ng gang na humabol sa kanila. Hindi napigilan, ipinakita ni Ryuzo ang kanyang mga tato sa Yakuza, at pinaputok ni Mac ang kanyang baril, dahilan upang tumakas ang mga miyembro ng gang sakay ng kotse. Noong gabing iyon, ipinagdiwang nila ang kanilang matagumpay na pagpapatalsik sa mga miyembro ng Keion Rengo mula sa gusali at nagpa siya na muling bumuo ng grupong Yakuza upang mabawi ang kanilang nakakatakot na reputasyon. Nagsagawa sila ng seremonya ng pagbuo ng grupo, hinirang si Ryuzo bilang chairman, at lumipat sa apartment ni Masa. Kinabukasan, isang tindero ang hindi inaasahang dumating sa apartment na nag-aalok ng iba't ibang produkto. Sa simula ay magalang siya, niregaluhan niya si Masa ng libreng filter ng tubig ngunit kalaunan ay pinilit siyang bumili ng floor mattress. Gayunpaman, nang mapagtanto ang presensya ng Yakuza sa bahay ni Masa, ibinigay ng tindero ang kutsan ng libre dahil sa takot. Pagbalik ng tindero sa opisina, nagalit ang amo niyang si Nishi sa pangyayari. Napag-alaman na si Nishi ang pinuno ng gang na Keion Rengo at ang boss ng naunang scammer sa telepono na nag-claim na mula sa kumpanya ni Ryuhei.
Habang nagpapatrolya sa lugar, namataan ng grupong Ryuzo Yakuza ang isang lalaking lumabas sa isang marangyang kotse. Habang nangongolekta sila ng mga utang, napansin nila ang isang lalaking nagkukunwari bilang isang may edad na naka-wheelchair, na nanghihingi ng awa. Hinarap ni Ryuzo si Tokunaga, na lumabag sa kanilang teritoryo. Sa takot, humiling si Tokunaga na palayain siya at nag-aalok na turuan ng mga diskarte sa pangungulekta ng utang ang grupong Ryuzo Yakuza. Nagkasundo sila, at dinala sila ni Tokunaga sa isang apartment complex. Upang makakuha ng simpatiya bago mangolekta ng utang, itinago ni Tokunaga si Masa bilang isang taong walang tirahan. Sina Ryuzo, Makichi, at Masa ay bumisita sa isang babaeng may utang sa kanila. Gayunpaman, humingi siya ng awa, ipinaliwanag na ang kanyang asawa ay may kanser, at wala siyang pambayad. Ang kanilang mga taktika ay hindi umubra, at si Ryuzo ay nakiramay sa babae at sa halip ay nagbigay sa kanya ng isang buwang palugit at nagbibigay sa kanya ng pera. Galit sa kalupitan ni Tokunaga, balak ni Ryuzo na bugbugin siya at hiniling na makilala ang kanyang amo. Ibinunyag ni Tokunaga na kabilang siya sa gang ng Keienrengo, na naging dahilan upang magtungo si Ryuzo at kanyang mga kaibigan sa headquarters ng gang. Si Nishi, na inaasahan ang kanilang pagdating, ay tumawag ng pulis upang itaboy sila. Habang kinakaharap ni Ryuzo at ng kanyang mga kaibigan si Nishi, dumating si Murakami kasama ang mga pulis at sa huli ay pinakawalan si Ryuzo na may babala na huminto sa pagdudulot ng gulo. Hindi pinansin ang babala, nagpatuloy si Ryuzo at ang kanyang mga kaibigan sa pagpapatrolya at nakatagpo ng isang pulutong ng mga nagpoprotesta, kabilang si Yaso, kaibigan ni Ryuzo at dating miyembro ng Yakuza. Ipinaliwanag ni Yaso ang protesta, at pumayag si Ryuzo na tumulong. Palihim na bumalik si Ryuzo sa bahay ni Ryuhei upang nakawin ang kotse ng kanyang anak, pinalamutian ito ng mga sticker, at tinutugtog ang mga kahilingan ng mga nagpoprotesta sa pamamagitan ng loudspeaker. Sa una, hindi pinapansin ng manager ng gusali ng opisina ang mga nagprotesta, ngunit natakot siya nang makita niya ang paparating na sasakyan. Inatasan niya ang isa sa kanyang mga tauhan, si Ryuhei, na paalisin ang mga nagpoprotesta. Si Ryuhei ay talagang nagtatrabaho sa kumpanya at walang pagpipilian kundi harapin ang mga nagpoprotesta. Laking gulat ni Ryuzo nang makita ang kanyang anak na nagtatrabaho doon, at lalong tumindi ang kanyang sorpresa nang dumating si Tokunaga at ilang miyembro ng Keienrengo. Nasaksihan ito ni Ryuzo at nagmamadaling pumunta sa gusali ng kumpanya para itaboy si Tokunaga at ayaw niyang masangkot ang kanyang anak sa mga gangster. Nang magkita sila sa opisina ng manager, sinaktan ni Ryuzo si Tokunaga at inutusan siyang umalis. Gayunpaman, nang bumalik si Tokunaga sa opisina ng Keienrengo at ipaalam kay Nishi ang tungkol sa pakikialam ni Ryuzo, nakatanggap siya ng panibagong pambubugbog. Samantala, ang Ryuzo Yakuza ay malapit nang ipagdiwang ang kanilang tagumpay sa pamamagitan ng pagpapakasawa sa magagandang panahon, na nagpapaalala sa kanilang kabataan at maluwalhating araw. Dahil sa napagod na sa Ryuzo Yakuza gang, nagplano si Nishi na maghayganti at tinawag ang isang miyembro ng Keienrengo na nagkataong nakikipag-date kay Yuriko, ang apo ni Makichi. Inutusan siya ni Nishi na kidnapin si Yuriko para turuan ng leksyon ang Yakuza. Hindi makayanan ang pag-iisip na dukutin ang kanyang kasintahan, ipinagtapat niya kay Makichi ang mga plano ni Nishi. Dahil sa galit, binalak ni Makichi na patayin si Nishi. Nakabalat kayo bilang tagahatid ng pagkain, dumating siya sa opisina ng Keienrengo kinabukasan. Balak niyang saksakin si Nishi, nagtago siya sa banyo, ngunit nagkamali siyang pumasok sa banyo ng mga babae. Dahil dito, hinuli at binugbog siya ng mga tauhan ni Nishi hanggang mamatay. Dahil sa pagkawasak ng pagkamatay ni Makichi, ang Yakuza gang ay nangakong maghihiganti. Ang kanilang plano para sa paghihiganti ay dalawa. Plano ni Takanori at Yaso na ay hijack ang isang eroplano at ibagsak ito sa gusali ng Keienrengo, habang sina Ryuzo at kanyang mga kaibigan ay sumugod sa opisina ng Keienrengo kasama ang bangkay ni Makichi upang takutin ang kanilang mga kalaban. Sa una, ang plano ay nagpapatuloy ng maayos. Matagumpay na dinukot ni Yaso at Takanori ang isang technician para nakawin ang eroplano. Gayunpaman, nang ang sasakyang panghimpapawid ay hindi sinasadyang lumipad sa ibabaw ng isang US carrier, sila ay napipilitang lumapag. Kasabay nito, pumasok si Ryuzo sa opisina ng Keienrengo, ngunit nagkagulo ang kanilang pag-atake. Sa hindi sinasadyang pagsalakay ng matanda sa bangkay ni Makichi. Subalit, ang kanilang mga aksyon ay sapat na upang takutin ang gang ng Keienrengo, na nagpapahintulot kay Nishi na makatakas. Hinabol ng Ryuzo Yakuza si Nishi sa pamamagitan ng pag-hijack ng bus, dala pa rin ang dagwang katawan ni Makichi.
Isang habulan ang naganap hanggang sa makarating si Nishi sa isang sanggang bahagi ng kalsada. Pinilit niyang iwanan ang kanyang sasakyan kasunod ng isang banggaan, sinubukan niyang humingi ng tawad, ngunit patuloy siyang binugbog ni Ryuzo at ng kanyang mga kaibigan. Sa sandaling iyon, dumating ang mga pulis, sa pangunguna ni Murakami, at itinigil ang laban. Inaresto ni Murakami si Nishi para sa pagpatay kay Makichi, sa kabila ng pag-akay din kay Ryuzo at sa kanyang grupo na ay hijack ang bus at lumikha ng kaguluhan sa kalsada. Ang pelikulang, Ryuzo and the Seven Henchmen, ay nagtapos sa pag-aresto kay Ryuzo, bagamat gumaan ang pakiramdam niya na natapos na ang kanilang paghihiganti.